Isang magandang oras po sa inyo, mga kaibigan ko, mga nakakasalamuha natin, sumusubaybay. Ito po naman sa Radyo Pilipino UK, ang ating palatuntunang kape at balita. Alam niyo ho mga kaibigan, na nagmukhang kahiya-hiya pala talaga ang Pilipinas. Ito'y sa isang pagtitipon po ng mga internationally trained lawyers sa isang global conference. Kamakailan lamang po ito mga kaibigan. Bakit kanyo nakakahiya? Siyempre, yung isang abogado ito, isa sa mga Pilipinong abogado na isa sa mga dumalo. Siya ang tinanong kasi. Hindi nakakahiya yung kanyang sagot, pero ang naisagot lang niya kay ulitin kung ano yung litanya. O, ano yung litanya ng Pilipinas, gobyerno ng Marcos, kung ano yung lagi nilang isinasagot kung bakit nahuli ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at agad po na transfer na ipadala dyan po naman sa ICC sa The Hague, Netherlands, mga kaibigan. Pagtitipon ng mga internationally trained lawyers sa isang global conference kung saan po mga kaibigan ay hindi sinasadya na naging tampok ang issue ng tila pamimigay o pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at pagpapadala sa kanya sa The Hague, Netherlands, mga kaibigan. No? Ang binabanggit ko pong abogado ay walang iba kundi itong si Attorney Lodalvi Vista. Sa kanyang post dyan po naman sa FB page na Make a Change, ang pamagat po ng kanyang post ay In the Shadow of the Hague. Doon po naman sa nabanggit na FB page, sinabi niya na kabilang sa mga dumalo sa maituturing na hindi pangkaraniwan at bibihirang pagtitipon ng mga legal professionals, international no ito mga kaibigan, ay mga batikang abogado mula sa buong Asia, buong Europe, buong North and South America, Africa at maging sa Australia. So ibig sabihin ng mga legal professionals so itong mga ito. Hindi basta-basta itong mga ito, hindi sila abogado de Campanilla, kundi itong mga ito maituturing po ng mga abogado de Batingaw. Kabilang din ho sa mga dumalo dyan ay ang mga dating prosecutors, mga government officials, mga litigators, solicitors, mga barristers at mga law firm partners. Mga kaibigan, sinabi ho nitong si Attorney Vista na ilan lamang silang mga abogadong Pinoy sa naturang pagtitipon kung saan doon siya naupo mga kaibigan sa isang grupo. Kasi alam niyo naman, pag conference yan, maraming upuan yan at may kanya-kanyang grupo. Doon siya napaupo sa isang grupo na ang pinag-uusapan doon ang pag-aresto at pagdilipat sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kaibigan, naririnig niya, hindi niya sinasadya Napaupo lamang sa doon sa grupo na yon at nagkataon na yun ang pinag-uusapan. Mula daw po sa isang mahinang usapan lamang ng isang grupo, ay naging siya ang main topic ng usapan. Sa naturang pagtitipon, mga kaibigan, napagtanto nila na siya ay isang Pilipino. At ang tanong daw kaagad sa kanya ng kapwa niyang mga abogado ay ito. Matagal nang kinu-question ito, hindi lamang sila pati yung mga batikang abogado dyan sa Pilipinas. Ito po yung kanilang kinu-question. Ang tanong umano sa kanya ay, bakit hindi muna dinala sa korte ng Pilipinas ang dating Pangulo bago naman ito dalhin
Diyan po naman sa The Hague, Netherlands, kung saan nakabase po ang International Criminal Court. Kita nyo na alam nila, pati mga dayuhang abogado. Idinagdag po umano niya, mga kaibigan, hindi ba niya nabase sa Rome Statute, particular ang Article 59, ay kinakailangang dalhin muna sa local court o local court for review bago siya isurrender. Hindi yun nasunod di ba? Ang tanging naisagot na lamang daw nitong si Atty. Vista doon sa kanyang kapwa-abogado ay wala siyang ibang nagawa kundi banggitin ang litanya at katwiran ng Marcos government, kung saan ay sinasabi nila partikular nitong si Boying Remulla na Sekretary ng Justice, sinasabi nila na pinapayagan sa ilalim ng Section 17 ng Republic Act 9851 na makipag-cooperate ang bansa sa International Tribunal. Pero nilinaw nitong si Atty. Vista na binanggit lamang niya, inulit lamang niya ang litanya ng gobyerno at hindi niya ipinagtatanggol ang Marcos government. Pero alam niyo ba ang reaksyon daw ng mga dayuhang abogado sa pagtitipon na yan? Hindi sila sumang-ayon dito sa naging litalya ng gobyerno. Sa katunayan, mga kaibigan, tingnan nyo sila pa yung mapilit talaga itong mga dayuhang lawyers. Sa katunayan ay umiling ang isang barrister mula dito sa United Kingdom at sinabing ang konstitusyon ninyo ay malinaw na bago ang pag-aresto ay kinakailangan ang judicial intervention. Ibig sabihin po ng judicial intervention, dalhin muna ito sa local court, korte ng Pilipinas bago ipadala dyan sa dayuhang korte, katulad ng ICC, mga kaibigan. Bukod po dyan sa UK barrister ho na yan, tumanyo din daw, mga kaibigan, ang isang Canadian prosecutor kung saan ay binanggit nito na hindi pinapayagan sa ilalim ng Rome Statute ang maituturing na executive shortcut. Alam niyo yung mga shortcut, sinortcut nila Boeing yan Yung ginawa kay PRRD, sinortcut ni Boeing Remulla. Railroad. Palibasa kasi dating congressman ito kaya mahilig sa pang-railroad ito Binigyan din niya na ang sino mang akusado ay kinakailangan munang dalhin sa isang competent court ng custodial state. Sino ba yung custodial state? Yan po ang Pilipinas bago pa man i-transfer ito sa international na korte. Nabay sinabi ni Atty. Vista na nabasa ng mga international lawyers ang ating konstitusyon o konstitusyon ng Pilipinas at alam nila ang tungkol sa Article 59 kung kaya't malinaw nilang nakita ang kontradiksyon dahil sa ginawa ng gobyerno ng Pilipinas. Kontradiksyon sa pangyayari. Kumbaga sinalungat ho nila, mga kaibigan, yung Article 59 ng Rome Statute na yan, mga kaibigan. Tinanong din ng isa pang international lawyer kung normal ba sa Pilipinas o naging kalakaran na sa bansa ang pag-bypass sa judicial review kung saan ang tanging naisagot ni Atty. Vista ay ngiti na lamang, mga kaibigan. Ngumiti na lamang siya dahil lumalabas po, mga kaibigan, na embarrassment ito sa kanya kahit hindi siya pabor o hindi niya pinapanigan yung Marcos administration, nandyan lamang siya sa isang pagtitipon at napag-usapan yung isyong ito, itong mga tanong na ito sa kanya parang embarrassment sa buong Filipino community sa ating bansa. Kalakaran ba sa Pilipinas ang pag-bypass sa judicial review? Ngumiti na lamang daw siya. Pero malaking embarrassment po yun sa kanya at sa mga Pilipino, partikular ang buong bansa natin dahil hindi ho nasusunod
ang batas, hindi sinunod ang tamang proseso, dyan po naman sa paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, patungo dyan sa ICC dyan sa Netherlands. Napag-usapan din daw po yung tinatawag na critical hours bago yung pagsakay kay Pangulong Duterte papunta sa ICC. Binanggit daw ng isang Canadian lawyer at tinanong kung meron bang korte sa Pilipinas ang nag-issue ng temporary restraining order habang itong si dating Pangulong Duterte ay naririyan pa sa airport ng Pilipinas at naghihintay ng kanyang flight papunta sa The Hague. Pero wala, di ba? Wala. Dito ho natin makikita na maging ang mga abogado, mga legal luminaries sa ibang mga bansa, binabasa ko nila ang konstitusyon ng Pilipinas o binabasa nila ang lahat ng konstitusyon ng mga bansa dahil international lawyers sila eh. Alam nila ang mga dapat sundin, alam nila ang proseso at nabasa ko nila itong mga tanong nila dito kay Atty. Vista, mga kaibigan, ay nangangahulugan na marami hong prosesong hindi nasunod na pilit na ikinakatwiran ni Boying Remulla, ni General Torre, na napromote na, mga kaibigan. At si Anyo, yung kapatid ni Boying, ng DILG. Minsan si Claire Castro. Ay nako, ito mga international lawyers, itong kumukwestiyon sa inyong naging hakbang sa mga katanungan na ito. Itong mga international lawyers na ito ay marami ang nalalaman. Ibig sabihin po ba yung mga abogado ng kasalukuyang gobyerno sa Pilipinas ay mga pulpol? Pulpolitiko? Abogadong pulpol dahil hindi nasunod yung tamang proseso? Railroad? Bypass? Sinortcut? Yan ho ang imahe ng Pilipinas ngayon. Diyan po naman sa mga internationally trained lawyers na nagkaroon po ng isang global conference kamakailan lamang. So malinaw, mga kaibigan, malinaw na maraming mga abogado ang kumukwestiyon sa naging proseso ng pagdakip at pagpapadala sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kaibigan natin na hindi pa po nakapag-subscribe sa atin pong program na Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, maligaya na po tayo. Maraming salamat po at have a good day, my friends. Keep safe. Bye.